We rest within your hand. O God of light, our ways are known to you. But by your grace you're making all things new. So satisfy our in our numbered days. Establish every effort while we wait. From everlasting, you are God. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting God. Thank you, Dane, sa itong special number. Magatindog tanan palihog. Magabasa kita diri from the book of Deuteronomy. Ito yung isa ka presentation, gano third ang copy ang gamita. Musta ka mo? Kaseryoso na subong gid no. Father's Day. Sige, magabasa kita diri Deuteronomy chapter 6, kaga diri verses 4 asa sa 9. Let's read together. Begin. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Thou shalt talk to them when thou sittest down in thine house, when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Ngayon, Father, nagpasalamat kami sa opportunity nga makatipon sa pag-celebrate sa gihapon sa imong kaayo, katutom sa kabuhi namon. And we're special because it's time for us also to recognize sa mga fathers nga ginhatag nimo sa amon. So as Father lang gid asang imong pag-bless ni nga time as we open your word kag ni makahatag sa mga challenge sa amon, especially sa amon bilang mga fathers sa pag-fulfill sa mga responsibilities nga ginkamit nimo sa amon. Kag kami mga kabataan man ginuwa ma-realize namon nga hindi man lang hapos ang role sa amon mga fathers. Kag very important maya nga ma-learn ginamon nga i-acknowledge, i-honor ang mga fathers namon. So help us as we go on sa mga service, ng mga prayer sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Magapong ko ang balihog. So gintiguluhan ako nini nga pagatuon naton fatherly priorities. So kamusta kita nga mga tatay? So mga nanay,
Hindi ako masiling nga wala kang mulabot, subong ha. Kaya kung wala sang nanay, for sure wala gid tatay. No? Okay, kaga vice versa lang na, no? Kung wala sang tatay, wala man sang makabig nga nanay. Siguro nanay lang ino, kag tatay. So, I know nga kung mangkuton ka mo, kamusta ka mo, for sure masiling kita nga busy kita kayo. Busy kita sa aton nga pangabuhi. Busy kita sa pagpangita sa aton mga kinawala, sa aton mga pangabuhian. So, very challenging indeed ang roles ng mga fathers. Pero if you look at the Word of God, it is more than just sa pag-care naton sa mga physical, material nga needs ang atong mga panimalay, ang aton hatagan attention. But we need to learn also sa pagtulok sa spiritual aspect. Okay? Sa kabuhi naton bilang mga fathers. So, bilang mga amay ha, hindi naton pwede pag-disregard. Or even siring naton nga ibutangan naton niya sang difference, butangan naton niya sing dividing line, no, ang aton mga physical, material nga mga obligations sa atong family kang spiritual. But these two must always go together. No? So gibase na kon diri nga pagtuon naton from the book of Deuteronomy, kaga diri lang sa chapter 6, no? Verses 1 up to 25. Although nga very possible gid nga ining responsibility ginhatag ni San Diyos yan not just for fathers but simpre as well sa mga nanay, no? But tungod Father's Day. So i-focus naton more subong ini para sa aton bilang mga tatay, no? Kagbot ako more mangin practical subong sa aton nga pag-study. Okay, so as background anay so ang ining mga words were given by Moses to the people of Israel just before they entered sang promised land. No? Kag I know ang mga Israelites, they were excited for so long a time ang ining land gin promise ang Dios sa kay Abraham pang ilang forefather, kay Isaac, kay Jacob, sa mga patriarchs. Kag amo na yung time nga maangko na nila ang fulfillment sang sininga promise, no? Ang duta ang hatag sang Dios sa ila. But before sila nagsulod, ang Ginoo through kay Moses naghatag sa ila sang sini nga mga instructions. Okay? Kag sa sini nga mga instructions kintuduan sila how they should behave themselves sa sini nga duta. Ini kaduwa na siya. Okay. So, ginmention diri ni sang Ginoo through kay Moses ang mga benefits nga ma-enjoy nila if they would learn to listen sa mga instructions ng Ginoo, if they would learn to obey kung ano man ang mga ginsugo sang Diyos sa ila. But as well, ara man ang ginatuwag mga warnings. They were warned of the consequences kung i-disregard nila or even ng ilang mga kabataan later on. Kung disregard nila ang ilang mga commandments ng Ginoo, may mga consequences gid sila nga pag-atubangon. Okay? So, maning reason nga hindi lamang nga kinanglanon gid nila at only nga bantayan ang kaugalingon nila, but make sure nila nga magabayan man ang ilang mga kabataan. Okay? Kaya sila guro mga ginikanan, mga parents, they may be ara sila no naka-witness sila yabala sang tanan-tanan nga mga wonders, mga miracles ang Ginoo. Pero after that,
ang mga kabataan nila nga waay nakabalo na iya. So it could be nga hindi nila siguro ya ma-appreciate no ang ini mga butang nga ginhimo sang Dios unless kita nga mga ginikanan, kita nga mga parents, especially kita nga mga fathers, ipahibalo naton ini sa ila. Itudlo naton ini sa aton mga kabataan. So, ang aton nga proposition, as Christian fathers, it must be our priority to give spiritual guidance to our own children. Okay? Hatagan naton sa spiritual guidance sa kabataan naton. No? So hindi lamang hatagan sa sang ilang nga mga kinanglanon sa dawadlaw. Very important gid ang ato nga spiritual guidance sa kabataan ta. Nga aman because kita ini ang mangin accountable sa ila. Kita ini ang may salabton kung ano matabo solihi sa kabataan naton, sila nga kabuhi, may dako kita nga role, may dako kita nga part, no, bilang mga parents. Tamo na nga sa Proverbs, no, 22 verse 6, sinanda ni Solomon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay, so there are three areas nga i-consider diri naton wherein hatagang ginaton sang guidance ang aton mga kabataan. So there could be more, but limited lang aton diri nga time kag focus kita diri sa aton nga passage. Kag number one nga area nga hatagan naton sang importance wherein i-guide naton ang kabataan naton is in the area of the Word of God. Okay? So, ang atong nga goal diri as Christian fathers, kinanglan gid naton nga i-educate. Educate naton ang aton kabataan sa pulong sang Dios. Okay? Tuduan naton sila agud nga makilala nila ang Dios kag makatuon sila nga magsalig sa Ginoo. So mo ning isa ka dako nga palamong kutanon nang gigaling sa aton subong, no? So sa kita nga mga amay nagahatag na kita atensyon sa spiritual nga kahimtangan sa kabataan naton. Kag nagahatag bila kita time sa pagtudlo sang pulong sang Dios sa aton nga family, sa aton mga kabataan. Gabi, no? Hindi ako mo pabayawon kamot, no? Kita na sabat sa aton gugulingon sina. No? So nagahatag bila kita time sa pagtudlo sang pulong sang Dios sa kabataan naton. No? So wala na yalabot ang pagtudlo naton diri sa simbahan. Okay? Wala na yalabot sa simbahan. Okay? Ako pag-attend naton sa Bible studies. Kundi inabalang kita gidya mismo nga mga amay sa aton nga panimalay. Kinanglan gid naton ya nga mag-take spiritual leadership. And we could start by teaching our children sang pulong sang Dios. So, kung nagaplano ka naman nga magpangasawa, ka mag-build sa mga panimalay, abis Toto Clarence Bino, no? Magkamusta na sa Leah ni ha? No, dapat part ini sang inyo yang mga plano, no? Part sang inyo nga mga desires, no? Nga sa mga goal gid niyang mga kabata ang wala pa kaya kasal mga kabataan ano. Okay? So very important ini, no? Hindi sa something hindi lang naton sila nga magpabayaan lang, but we need to give attention. Kay kag sa pagtudlo naton sa ato mga kabataan, hindi lang gali niya nga bisan paano lang gid. No, may specific instructions diri nga ginhatag si Moses kung paano naton i-teach ang word of God.
Okay. Kag number one nga description sa pag-teach naton is we need to do it devotedly. No, with all devotion. So meaning nga pag-teach ini, something lang yan, not just out of obligation, but something nga ginadesire gid sang aton ng heart. So verses 4 as 6. Let's read this together. Ang ining passage. Ready? Begin. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. These words which I command thee this day shall be in thine heart. Nambasang Ginoo diri sa ila. Okay, nga sila nga tagipusoon, it starts sa paghigugma nila sa Diyos. It starts by loving God. Kag that's description dira, we need to love the Lord our God with all of our heart, with all of our soul, with all of our might. So hindi lang part, but it includes the fullness, no, sang aton nga kabuhi. Sa last na part, and these words which I command thee this day shall be in thy heart. Okay? So, sa pagtudlo naton, ang mga ginatudlo ta, wala lamang naton ginatudlo from the Bible. Meaning, labasahon sa Bible, tapos pasa sa kabataan. Sa pagtudlo naton, kinanglan ang pulong sang Diyos, isulod tagidanay sa tagipusoon ta. After yung sulod sa tagipusoon naton, that's the time nga i-share naton ina sa aton mga kabataan. So very important na. Okay? Pwede lang kita maka-teach from the Bible. No? But ang ina-teach naton are not from our hearts. Okay? So importante, gina nga ba sa gansang kabataan man naton, kaya tudlo naton sa ila, hindi lang ya nga daw pang-intellectual lang, no? Nga maka-add ng knowledge sa ila, but something nga ma-apply ka magamit kinila sa ila nga kabuhi. And the second description is they need to do it diligently. That's in verse 7. Okay, let's read together again. Begin. And ye shall diligently teach them to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. So, kinanglan ang pagtudlo naton sa ila, kinanglan gali nga mangin diligent kita. Mangin mapisan kita sa pagtudlo sa aton mga kabataan. So, sa nung time ini, no? Bo siringon diri sa nga pwede kita nagatudlo nga nagapungko sila, no? Siguro do mga formal time, formal nga mga sessions naton sa aton mga kabataan, but as well siya when you walk by the way, masabtan nagalakat ka mo, no? Siguro informal, no? Nga mga sessions nga dira kita maka-share sa ila sang pulong sang Dios. Even siya bisan nagahigda ka mo when you lie down, when you rise up, every time is an opportunity wherein we could teach the Word of God sa mga kabataan naton. So kinanglang gilipisanan tagid. Kung magtinamaran kita bilang mga Christian parents, so dako nga problema tagid. There are times kinanglan kinang imuon nato ni siya kaya today deliberately. No. Santi ta malikawan gid man nga nagaabot ang situation no nga naga-struggle kita, no? Kay ang mga kabataan nato not all the time nga ready sila or willing man sila magpamati, no? Especially subong nga simpo nga daw sa magtawag sa ginikanan, magtawag ito sa kabataan naton daw galalain sila kay do disturbo na kita sa ila. No, kung ano mga balatsagon subong.
But sitting diri sa verses 8 and 9, okay, let's read together. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. So actually, can take literally ini sa mga Jews, no? May ilan na sila nga ginagamit nga terms na phylacteries. Do gamay na siya nga box, kag sina nga box may ginasulat dara nga mga passages from the scripture. Kaga ginliteral na nang ibutang na between their eyes, no? Ginabutang ang box na diri kag ginaigot sa ulo nila. Ang iban ginabutang sa ilang nga kamot, no? Nga idea dira, they will always be reminded kung ano man ang mga commandments nga ginhatag sang Dios. So, write them upon the post of thy house and on thy gates. So, malulumaan ko sa una, sa balay, no, may uso pa sa unay ng mga, hindi man sa frame na, mga cards lang siya, no, nga may mga verses bala, kag ginapilit na muna sa sa dingding sang balay, no? So, ma-remember ko na ibang nga mga verses, na memorize ko ng mga verses tungod nga adlaw-adlaw makita mo bala, no? Makita mo nga sa dingding, no? So, masaulo mo siya. Okay? So, mo ng instruction diri niya ipilit nimo bisan diin dira sa imo nga balay, agud ang idea diri nga continually mahatagan kita sang reminders. Kung ano man ang mga butang nga buot sang Ginoo nga paghimuon naton. Okay? So, nang po silingon nga hindi kita naton hindi magtinamad, hindi kita matak-an gid bilang mga parents, especially kita mga fathers, sa pagtudlo sang pulong sang Dios sa mga kabataan naton. Okay? So, siyempre, sing naton, it should start, no? Sa atong nga tagipusoon. So, mabudlayan man kita magtudlo sa pulong sang Dios sa ila kung kita wala man basa sang pulong sang Dios. Kung kita wala man nagatuon sang pulong sang Ginoo. Okay? So, maybe this is a start na para sa aton. No? So, pisa karon sa gabi, pagpuli sa aton nga balay, abi sugdan ta na bukas ang aton nga Bible. Start kita basa. Whatever nga ma-learn naton, that's something nga umpisahan man naton share sa aton mga kabataan. So, as Christian fathers, we must make the scriptures as the basic source of guidance sa kabataan naton. Okay? So, subong daw ka dasig lang subong ang learning sa kabataan no? Kay ti ara na subong ara na sa aton nga mga mobile phones, no? May mga AI na subong nga pagtumok nimo tanan mo nga pala mangkutanon do ara na dira do sabto na, no? So even mga pamangkutanon parte sa Bible pag open nimo da ara naman tanan-tanan. Okay? Pero tanan naton laing gid yan, no? Nga kun kita mismo mag-take time kita from the Word of God gid, no? Kaga muni aton mga basic source of guidance in rearing up our children that they may live their lives in wisdom of the Lord kag hindi iya sang kalibutan, no? So damo subong nabalaan ang kabataan ta about sa mga secular, mga worldly nga mga butang. Damo-damo sa nabalaan. But how about the Word of God? Ano nabalaan sa kabataan naton nanungod sang pulong sang Dios? Okay? Siguro kung mga quiz bee, siguro damo nabalaan, damo di alam no? Damo nabalaan ta. Pero paano mag-Bible quiz, sabi? Mag-Bible quiz, damo mata nabalaan sa Bible naton. Okay? So, muna number 1 nga area, gid ha, nataga to ng importance in guiding our children. Nga itudlo gid naton sa ila,
ang pulong sang Dios. So kanami gid nga may time kita sa aton nga family, no, nga makatipon gid ya i-open nato ang Word of God kag together, no, madiscover kita dira sa mga truth nga maka-help sa aton nga pagkabuhi. Okay, the second area wherein we need to give importance as we guide sa atong mga kabataan, aton itudlo naton sila ang pulong sang Dios. Kay itudlo man naton sa ila ang worth, ang kabilyanan, ang value sang Dios sa kabuhi naton. Tagan ta emphasis gini how important God is sa aton nga life. Kaya kung may harap pa siguro, dasig naton nga disregard sa kabuhi naton, amo ning Diyos. But bilang mga Christian fathers, dapat amugid niya ang aton nga tagang gisang atensyon sa kabuhi naton. Iya, as Christian fathers, we need to be examples to them on how we are to value God in our everyday lives. Dapat makita gid sa mga kabataan sa aton kung paano naton ginapakamahal ang Diyos sa kabuhi ta. So makita nila bala na kung daw ano naton kapalangga ang Diyos. Kung paano naton gina-prioritize ang Diyos sa kabuhi naton. So dako gini nga hangkat para sa aton, no? Muna bilang ako magtulok ang kabataan sa aton. If our children would look at us, what impression ang makita nila sa aton. Okay, so mabatsagan bala nila ang spirituality sa life naton bilang mga tatay nila. So kinanglan mangin example kita sa kabuhi sa makabataan naton kung paano naton gina-value ang Diyos sa kabuhi naton. So, padayon diri verse says 10 up to 12. Mabatsagan nila diri nga gina-value naton ng Dios. Bayon na number 1. Kung wala naton ma-learn naton nga hindi naton pagkaripatan ang Dios sa kabuhi naton. Kaya mo ni tudlo tagid sa kabataan ta. Never ever forget God sa kabuhi ninyo. Okay. So dapat may sugpon dira, no? In spite sa mga so-called mga success naton sa kabuhi. So there is a verses 6 chapter 6 verse 10 up to 12. Okay, let's read together. Begin. And it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which I swear unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities which thou buildest not, and houses full of good things which thou fieldst not, and wells dig which thou digst not, vineyards and olive trees which thou plant not. And when thou shalt have eaten and be full, then beware lest thou forget the Lord which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Amo ning isa sa mga gin-warn gid sang Ginoo, but sadly actually natabo gid. That right after that the Israelites were able to claim sang promised land. So ang Canaan during that time very prosperous gid. Very prosperous gid siya nga place. Tiging conquer nila kag madamo sa mga cities nga naging claim nila, mga vineyards. So subo lang diri ang basang Ginoo niya basi mabusog na kamo bala. Kaw mabusog kamo sang inyo nga success, and then you will forget God. So maning challenge sa aton bilang mga parents, no, nga itudluan lagi ng kabataan naton. Even later on, mangin successful na sila nga kabuhi. Kinanglan gid hatagan gid yapon nila time ang Dios sa kabuhi nila.
Kaya damo katabo subong no, ang mga kabataan tungkol successful na. Gisa even ang ilang pagsimba, bala daw, hindi na matagal ng time. No? Titungod nga ti damo ka kwarta, no? So bastante kinakayo. No? So, gisa ang pagsimba, bala daw ano na lang, no? Daw extra na nga sa day na, no? Nga masimba, lipot lang. Pagkatapos sa rest of the day, enjoy naton niya sa kugulingon naton. So, hindi na kita gani makapagamit sa Ginoo. May time ako may discuss ato na next day. But, emphasize kin natin sa kabataan naton, God, they should never forget the Lord. Especially, pagidbala, no? Sa when it comes sa ila, sa support sa ministry, support sa buluhaton sang Diyos. I appreciate gid sa mga parents nga nang example sa kabataan nila sa paghatag sang ilang mga tithes, paghatag sa ilang mga offerings, no? Kag ini mga kabataan nag-follow sang ilang mga examples. But it's sad nga madamo subong iban subong nga later nga generations. Though even ang pag-support sang buluhaton sang Ginoo gaisip pagid, no? So sa ari ni sa atong kita nga mga parents ang yabi. Nga matudluan ang kabataan naton, no, nga despite sa mga success sa ilang kabuhi, ang Ginoo dapat ya amugid gihapon ang priority sa kabuhi naton. Dapat din naton sa gihapon niya pagasimbahon, dapat na pag-alagaron, hatagang gid sang the best, no, out sa life naton nga i-offer gid naton niya para sa Ginoo. Okay? So, ikaduwa diri nga mapakita naton ng words ng Dios na toning hindi naton siya pag-forget sa kabuhi naton. And ikaduwa, we need to fear the Lord, to serve, and to swear by His name. So, dapat ara ang ginatawag kahadlok sa Diyos. So, ang ginatawag sa reverential fear. No? Ara ang ginatawag pagtaha sa Diyos, pagrespeto sa Diyos sa kabuhi naton. Okay? Katod out of that respect, siyempre ang ginahatag naton ng aton kaugalingon, ng aton mga kabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. So kanami makita naton ng kabataan naton bala nga actively naga-involve sang ilang mga kaugalingon sa buluhaton sang Dios. So, hindi lang okay ka na magsimba ka dara, magabaton ka sa spiritual blessings. Pero nami gidya, no? Nga kita naman niya ba nagahatag sang aton nga time, kita nagahatag sang aton nga effort, nagapagamit sang aton mga talents, sang aton abilities, no? Para sa buluhaton sang Dios. No? So, pag napakita nato na how we respect God, no? Sa kabuhi naton. Kagamot kamo mga ginikanan sa dihan makamo ko ng kabataan ninyo naga-involve sa ministry. Diba sindihan ta na siguro ya kung hindi mga Kristohano ng inyo nga mga ang ginikanan nabi hindi Kristohano no kay ti maugta sila kapangakig sila ya kung magtutom sa simbahan. No, pero mas dako nga problem kung kita nga mga ginikanan basi kita pa blang nagapugong haw. Kita pa nagapugong sa kabataan naton nga hindi maghatag sa ila kaugalingon sa Ginoo. No? Basi miyari din mga kabataan gahandom sa ministry, mangin pastor, mangin Bible woman, kasi katim, to pigado na to. No? So, challenge sa ato no nga sa life naton to show the worth of God, we must fear God sa aton nga life. We are serving God. And even swearing, no? Making sa aton mga promises, sa aton mga vows sa tubangan sang Ginoo. So yung mga Kristiyano nga nadukan maghimo sang ilang vows. Pero okay mo lang na. Kaya ba ng Ginoo, mayo pa nga hindi ka na mag-vow, hindi ka na mag-promise, sa mag-promise ka, nga hindi man lang nimo ma-fulfill. Pero kanami gid no nga mapakita naton bala nga ang Dios ang iyang worth sa kabuhi naton. You know, thou shalt fear the Lord thy God and serve him and shall swear by his name.
Number 3, napakita ito ng words ng Ginoo by not following other gods. Hindi kita mag-follow sang iban nga mga gods. Verse 14 and 15, saying diri, let's read together. Ye shall not go after other gods of the people which are around you. For the Lord thy God is a jealous God among you. Lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee and destroy thee from off the face of the earth. Kung may harap pa kontra ang Ginoo, kontra niya ang ginatawag idolatry. Kontra sa Diyos nga may yara siya competition sa iya existence. Because we know there is only one God. There is only one true God nga mo ining iga-serve naton. Gabi in description no, saying sang Ginoo niya, I am a jealous God. Maimon ako yung nga Diyos. Kagi naman kamo imon siguro, no? Kagi mo imon. So, ang Diyos, kung may iban kita nga gina-prioritize sa aton nga life, gakaimo ng Diyos. Okay? So, ginapakita lang sa Diyos siya bala, no, kung ano ang balatsyagon niya. Kasi there are times nga gusto lang naton nga kita insindihon sa Diyos. We want God to understand us, but the problem is we do not want to understand God sa kabuhi naton. Okay? Pero mo ni sa life naton very important, tigali iya nga halungan gid naton. Ang aton nga relationship sa Ginoo. So, actually ginhatag ini nga warning because God was aware nga ining land of Canaan, ang reason actually one of the reasons nga allow sang Diyos ang Israel sa pag-conquer sa sininga land is because of their sin of idolatry. So ang instruction sa ila, the moment mag-abot ka mo sa nga place, you have to destroy all of the idols. Destroy ninyo. But ang subo lang diri, what happened actually, kapag abot na dito, mag-destroy nilang iban, but ang iban niya nga mga idols, gin-adapt nila. Gin-adapt nilang mga idols ng sining mga nations. Di sa aton subong, hindi kita aware no nga damo subong mga idols sa kalibutan naton. Kag may times siguro nanging guilty kita of idolatry. No, kay definition naton sa idolatry, siyempre anything nga ginapakamahal naton apart from God. Mga idols naton ina sa aton nga kabuhi. Anything nga nagakompete sang aton love, sang aton nga commitment, sang aton nga faithfulness sa Dios, these are idols. Hindi sang Ginoo gusto yang may competition sa iya nga sa aton relationship sa iya. You know? So, kinahanglan hindi kita mag-follow any other gods sa kabuhi naton. And number 4, to show the word of God. Hindi naton pag-fail ang iya mga expectations sa aton nga kabuhi. Ang ginamang expectation man sa aton gali, no? Inang naghatag siya sa mga promises sa aton. And God is ready to fulfill those promises sa aton nga life. Di siyempre, kung gusto naton ma-enjoy ang promises ng Ginoo, so we must also need to do our part man. No? Imoon pa lang aton nga bahin. So ang isa sa mga expectation diri sang Ginoo, siya, ye shall not tempt the Lord your God as ye have tempted him in Massa. Remember nato ning story tung wala sila sang water, they were have no water, kag nagreklamo sila sa Dios. No? So
Itong isa ka time, maging sugo sang Ginoo si Moses. Niya Moses, hampak ka ang bato. Hampak ni Moses ang bato naghatag sang water sa ila. No? So, meaning niya, ang Ginoo ya able sa pag-fulfill sang iya nga promise. Pero sila niya, hindi niya lang kuya paugtasa sa kabuhi ninyo. No? Pag kita, many times aware kita, masiring kita, sige nga, kaugtas kitang Diyos sa kabuhi ko mo. Pero hindi nalog-lahog nga bagay. No? Hindi tabagi mo na as joke. Hindi tabagi mo nga joke na yang kaugtas ang Diyos sa aton. Let's take that seriously. Kung nabat sa gana aton nga kaugtas ang Diyos, we need to do something about that. We need to settle sang aton relationship sa iya. Pangayon ta patawad, gina Lord patawara ko sa nahimo nakon. So kay expectation sa Ginoo gid yan nga kita ya mangin obedient gid sa iya. The part na, you shall diligently keep the commandments of the Lord your God and His testimonies and His statutes which He hath commanded thee. Ang expectation niya for us to be obedient. Matinumanon kita sa iya nga sugo. Hindi ako anong gusto ta, sundon ta, but ready kita ya sa pag-follow kung ano ya ang gusto sang Diyos sa kabuhi naton. Verse 18, siling diri, and thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, that thou mayest go and possess the good land which the Lord thy God swear unto thy fathers. Ang expectation niya nga himuon nato ng insakto, himuon tang maayo. Manginami kita nga klase sa mga katawhan sang Dios. Sa manang gusto niya. Okay? So wala ka paabot ang Dios kidya nga ara mo sa promised land, ti bahala na pag gusto ko mo nang himuon ninyo. Gusto niya gidya nga ang aton nga kabuhi mangin pleasing gid sa iya nga tubangan. No, kasi verse 19 singa diri, to cast out all thine enemies from before thee as the Lord has spoken. So busi nga only nga himuon tang maayo, kundi batuan ta naman, kontrahon ta naman whatever forms of evil. Matubang ta. Hindi tayo paghampangan, hindi ta pagloglahugan ang mga temptations na nag-abot sa life naton. So we need to do what is right, kag i-fight naton whatever nga nakita naton nga hindi insakto sa tubangan sang Dios. Okay? So as fathers, ano naman diri? Let us set ourselves not just as good examples sa aton mga kabataan, but we also need to become godly examples man para sa ila. Okay? But mga kabataan, paano ito describe ang aton mga ginikanan? Siguro masiling kita gaman guro yung nami is tatay. Nami siya. He is good. Pero again, humang ko tanon, makasiling ba kita nga he is godly? Okay? Si mangkoton mo, dayen na makaroon lang. So, humanabla, no? Kumakita bala sa mga kabataan naton ang godliness man sa aton nga life. Abi pamangkot na sa kabataan naton karon. So, ma-feel bala nila nga ang Dios gina-value ginato sa kabuhi ta. Is that something nga makita nila sa aton? The third ring area nga aton gid nga pag workout to give importance as we guide sang kabataan naton is concerning sa mga hinimuan sang Dios. Okay. Mga hinimuan sang Dios sa aton nga kabuhi. So, bilang mga fathers, kinahanglan kabalo kita mag-explain sa ila. No? We need to explain to them the way God works for the good of His people. Hindi tayo mag-assume nga mga kabataan naton kabalo na sila. No.
Kag kinanglanggin naton ini mag kabalo kita mag-explain. Kaya no mga words of God may duwa diri ka area no number 1 gid. Ang ginhimo sang Ginoo in order nga maluwas kita. Sa bahin sang aton kaluwasan. Verse 20 to 23. Okay, together basahon ta, begin. And when your son asked you in the time to come, saying, what are the testimonies and the statutes and the judgments which the Lord our God has commanded you? Then thou shalt say unto thy son, we were Pharaoh's bondman, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. And the Lord showed signs and wonders, great and sore, upon Egypt, upon Pharaoh, upon all his household before our eyes, and brought us out from thence, that he might bring us in to give us the land which he sware unto our fathers. Sa mga bagay ginganami no nga ma-share naton sa kabataan naton. Among aton nga testimony. Testimony kung paano kita ginluwas ng Diyos. Okay. Well, ka remember pagkasang time nga nag-confess ka sang imo nga faith sa kay Lord Jesus Christ. Kagin bato nimo ang salvation gin offer ya sa imo. Kadamdam ko sang time kung paano ka ginluwas ang Diyos, mga circumstances ayhan behind sina. Kaya ti pa man kuton ka abis ang imo nga bata, no? Tay, paano ka naluwas? Paano nimo na sure man ang imo nga salvation? Okay. So, maka-explain bala kita. Masugid bala naton ina sa kabataan naton. So, isa ka dako giniya nga challenge sa aton bilang mga fathers nga pabaluman naton bala sa kabataan naton kung ano ka dako ka importante sining kaluwasan nga ginhatag sang Dios sa aton. Kagti pinagi sini ipasa man naton balik sa ila no? Nga sila mismong kabataan naton may ila man sila bala assurance sang ila kaluwasan. Kabaluman sila nga ginluwas sila gali sang Dios. Okay, ini very important kini siya kaya ang kaluwasan in never gid nato ni please i-assume. Nga tungod nga nagasimba kita, o nagabasa man kita Bible, kapangamuyo man kita, nga naluwas na kita. Natuling description diri no, pagmangkot sila ni ano ining mga testimonies, statutes, judgment no nga ginhatag sang Ginoo. Isiling diri niya ang sabto ninyo nga kami sang una mga slaves kami ni Pharaoh sa Egypt. Apang ang Diyos nagluwas sa amon. So picture ini nga kita sa una slaves man kita sang sala. But ang Diyos through kay Lord Jesus Christ nag-save sa aton mga kasalanan. Kasi nga gindala ka pinadiri sa sini nga duta nga gin-promise ang Diyos. So, mabatsagan sa kabataan bala nato no nga kanami gali sang Dios naton, no? Tungod sining kaluwasan nga ginhatag niya. Yan din kadua ng area diri in order to sanctify us. Explain man nato ng desire sang Ginoo not only nga ginluwas siya kita, but gusto niya ang kabuhi naton mga kabuhi nga balaan mo ng word nga sanctify. Kabuhi nga special o kunapahain na separate para sa Diyos. Amo nang isa sa mga gin-emphasize ang Ginoo gid sa ila. Nga gusto ang Ginoo nga ining nation sang Israel mangin unique sila nga nation among sa mga nations sa palibot nila. Nga makita gid ang ituwag difference, makita ang kinalain sa ilang nga kabuhi. No?
So manghatagan sila sang special nga mga laws nga sundo nila. Okay? Agod nga mapakita nila ang difference ng ilang nga kabuhi. So verse 24 and 25, okay, let's read. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that He might preserve us alive as it is this day. And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God as He had commanded us. Nyati ka namin ni kay kung nimuon naton ini put bring righteousness sa kabuhi naton. Kung igatuman naton ang tanan nga ginasugo sang Ginoo. Kaga kanami gid lang nga testimony, kanami nga testimony kung sa aton nga community abi no. Nga daw muni bala ang matulopangdan sa mga tawo. Masiling sila nga kanami na nong nami man nagay mga nga family. Kanami mga baptist na sila kuno. Pero laing gid bilang kabuhi nila. Ang mga kabataan nila kabuot. No? Gatuman, hindi sa lawayon, hindi problema. No? Kung ikaw ang tatay sina, hindi bala namian ka mamati. Pero kung the opposite abing matabo, no? Sino baptismo na nga daw ang batasan daw lainhaw. Do kalaw ayhaw. No. Ting lain na kung ikaw tayo pabati mo mga away ka blahaw. So actually gustong Ginoo, no? Nga ang kabuhi naton mangin holy kita. Separate, sanctified. Despite nga ari kita sa sining kalibutan, pero makita gid balang kinalain sa kabuhi naton. So explanation naton simply kay ti mo ning gusto sang Dios nga himuon namon. We just want to obey God. We just want to honor God sa amon nga kabuhi. So let us learn to look at things from the perspective of God, that we may understand and appreciate His works and ways. Kaya sometimes kung ibasit lang niya sa panulok sang tawo, isa dumahuya pa kita sa tawo mo, no? Nga gatutom kita sa pagpangalagad, nga kinanglang ta magsimba permi, no? Ang iban waay man lang gani okay man lang kabuhi nila. No? Though goods man sa tanan-tanan bisan wala sila naga-take time sa pagpangalagad sa Dios. Okay, but from God's perspective ya lain gali, no? It's another thing ya nga sa diin sa life naton nga happy kita, okay kita. Pero it is another thing ya, kag better thing nga kabalo kita nga ang Ginoo, we are pleasing God sa aton nga life. Hindi rin nga tawo na palipay ta. Kabalo kita nga ginapalipay ta gid ang Dios sa kabuhi naton. So they may seem foolish in the eyes of the world, but these are faithful sa mata sang Ginoo. So mag-close lang po ni sa sining challenge naton. As Christian fathers, let us make it our utmost priority to guide our children to walk in the way of the Lord. Okay, so pasa ko ni sa aton subong kita nga mga tatay, ha? Sako kita sa obra naton, pero ti ini mga butang nga sugo sang Ginoo nimong, no? So from this day on, ang aton nga priority among spiritual welfare sang kabataan ta. No? So ang assignment naton diri kada aga siguro ti remind ng kabataan naton no? No, ti kamusta ka to? Kamusta ka day? No, so naka-pray ka. Ka mga muyo ka, nakabasa ka Bible. Ti mga kabataan di na kumuugtas sa kung sige ka mo remind sini nga mga butang. No, kay ti part ini sang responsibility namon, no, nga mga tatay. No? So but remember, sa ni ka padumdum sa aton, we cannot teach what we do not know. We cannot give what we do not have. So, hindi ka makateach ang pulong sa Ginoo kung wala ka makabalo sa pulong sa Ginoo. Hindi ka man makapakita sang naming example kung wala man imo ginakabuhi ini. Hindi ka man makasugid something sa ila, hindi ka makatestify kung ano ka nami isang Diyos. Kung wala man imo ini personally na experience sa imong life.
Okay, so, ang challenge natin, manging kaangay kita diri. Isa ka person di sa Bible, wala na, last nga part. May isa ka person di sa Bible by the name of Isra. Isra. Nami siyang example para sa ato na. Kay atwaligin, tawag sang Diyos, ang responsibility, amo nga ibuligan ang spiritual life sa mga katawan sang Israel. Mga Israelites ka nagbalik na from captivity dito sa may Jerusalem. So, before siya nagkadto dito, dira sa may Isra chapter 7 verse 10, sinidra si Isra, he set his heart to seek the law of the Lord and to do it, and to teach statutes and ordinances in Israel. So ginihimo ni Isra, kay purpose siya magkanto dito, magtudlo mong. But before siya magtudlo, he made sure two things. Number one, personally nga siya, he need to seek the law of the Lord. Nga siya mismo, ganyan nagtuon gid sang pulong sa Diyos. Katuloy tunaan niyang pulong sa Diyos, but he made sure nga he put it into practice. Gintuman gid niya. Katungod nga ginhimo niya ini, nangin mahapos sa iya diri ang pagtudlo sa mga katawan sang Israel. So, again kita mga fathers ha, dako kaning responsibilidad ng ginhatag sang Ginoo sa aton. Okay, so itudlo sa kabataan naton ini. Ang pulong sa Diyos, ang value, ang worth sa Diyos. Pag-share man naton ang mga hinimuan sa Diyos sa kabuhi naton. So nami mamati sa mga testimonies, no? JR ka nami ito sang testimony ginabala. Nga muna maisugid ka bala, no? Maisugid ka kaga makabati sina kabataan naton, mabatian nila kung ano ang ginhimo sang Diyos. Sang sa mabatian pimi sa aton nabi puro lang kumod, puro lang reklamo, no? So discourage lang kabataan na siguro, no? Pero mabatian nila nga ba salamat sa Dios bisan grabe problema pero kinbuligan ko sang Ginoo, no? Something nga maka-uplift ina sa tagipusoon kasulod sang ato nga panimalay. Ang mga kabataan nato magdalag ko silang hindi pala kumod, hindi pala reklamo, kundi always grateful, thankful sila tungod may Diyos nga ginakilala sa ilang kabuhi. And thank God sa mga fathers nga nagapakita sang subong sina nga kinaiya. So yung request ko please tanan ng mga fathers ato naman subong sa pagsaka diri sa babaw so that we could makapangamuyo kita. Tanan ng mga tatay please saka diri. Ng mga fathers dali ta saka babaw please. Tis ka matamat damo tatay na naton subong. Tuidwan na sing na day. Magapamati kita sang isa ka special music na igahatag sa mga kabataan.
Thank you, Gid. Thank you. Yeah. Mga tindutan palihog gid as we lead sang prayer para sa mga fathers nato na. Pray kita. May kalangit nun. Thank you, Gid, sa sining special nga time nga makahatag kami recognition sa among Ginoo nga mga fathers. Kag thank you nga ari kao bilang amon Heavenly Father nga amo gid ang example nga amon pagkatulukon kag someone nga amon i-imitate sa amon nga kabuhi. Kita namon kung daw ikaw ka maayo nga klase sang amay. In spite sa amon nga mga weaknesses, kasalawayo namon many times sa amon nga kabuhi. But you've been always good, you've always been merciful, you've been gracious Ginoo sa amon. Kaga salamat gid nga ginapabatya gini mo permi sa amon Ginoo nga palangga gini mo kami. Kag ginahatag nimo Ginoo ang tanan namon mga kinanglanon. Para ikaw nga Dios gid always nga nagabantay, nagatipigid sa amon. And making sure nga maangko namon Ginoo ang kadalagan sa amon tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Father, thank you gid nga ngini nga privilege nga to become a father and experience man namon. Kaya kami diri bilang mga amay sa siniginong nga iglesia, Seaside Baptist Church. Kaga we're thankful Father gid nga pinagi sini Ginoo lastar man namon ang among mga kaugalingon. Kag sining adlaw nakaangkon kami sa mga reminders man bahing Ginoo sa mga responsibilities. Kailangan pa namon na may nga hindi lang mga pusini but very challenging ini para sa amon. Especially for us nga bilang mga amay, kami gid ang mangin teacher sa among Ginoo mga kabataan to teach them sang imo Ginoo nga pulong. Kag mga example kami Ginoo gid sa ila. Makita nila sa amon nga kabuhi Ginoo kun daw namon ikaw Ginoo ka ginapakamahal sa kabuhi namon. Kag mapatian na sa amon Ginoo gid sa amon Ginoo mga pulungon, testimonies namon Ginoo kun daw ano ikaw kaayo katutom. Despite gaabot kinong mga pagtilaw makita gid namon Ginoo nga ikaw nga Dios nga wala gid nagapabaya. Kag prayer of Father lang gid nakabay pa nga ikaw lang gid na magabulig sa tagsa gid. Kag nakita man nimo Ginoo ang kada isa sa amon damon Lord ang mga success sa mga kabuhi, but even Lord may mga times Ginoo kita namon may mga weaknesses kami. May mga area sa life namon Ginoo wherein di namon na himo gising maayo Ginoo. Kaya na fail kami Ginoo may times, especially Ginoo sa pag-rear up sa mga kabataan namon sa espirituhanon nga mga bagay. But help us Lord nga kabay pa nga sining adlaw each one of us magahimo sining commitment ang priority namon Ginoo gid ang spiritual welfare sa kabataan namon. So help us Father nga kabay pa nga ang mga kabuhi mangin takos man kami. Help us to love you more, your word. Help us to be more prayerful. Help us, Father, to be more faithful pagina, to be more involved pag Ginoo para sa imong mga buluhaton. Kung ang kabuhi namon Ginoo gid mangin namin nga testimony gid something nga i-follow Ginoo sa mga kabataan namon. Mga dalagko sila, pag the moment Ginoo nga maway na kami ang ini Ginoo nga legacy, especially ang pagtuo Ginoo sa kay Kristo Jesus mapadayon man sa kabuhi nila. So we bless each one of us kanin Lord sa pag-strengthen gid patag Lord sang kusog kabakod mayong alawas paghatag Lord sang dugang opportunity sa amon sa pag-serve pagid sa imo. So Father nabalik namon si mo gid tanang himaya kapag dayaw gid as ini nga privilege nga hatag nimo sa amon to be a father. Bless us sa amon Lord mga asawa man kagamon mga kabataan. Ita na mga prayer sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Thank you, Gid. So, yung mga tokens kita diri can prepare. Suppose sinong in charge sini. I-distribute lang nato na.
So may treat di ko no mga fathers, no? Pero sa gabi may panyapon ko no. So kung diin, why pa na decidean kung diin. Pero sa may panyapon ko no. So kadton di karon mga 5 o'clock, no? 5 o'clock kay mot isbidin tani makadto ha. No andoy naman andoy so sige, so may na-prepare nga panyapon no sa restaurant. 5 o'clock karon mga fathers join kita. So siyempre picture anay wala ko. Subay na ko karantingog. Magahatin do kita palihog kanta naton nga doxology. Dulong tadayon sa aton nga offering. Sing. Dayawa ang Diyos nga amay anak ag Espiritu niyan kamong tinugang at tanan sa langit kag sa duta man. Magalingkod ka mo palihog sa aton nga mga announcements. Kabayan ta si Sir Alan Palihog.
Good morning sa tanan and happy Father's Day no sa mga tatay and welcome gid sa aton nga Sunday Worship Corporate Service. May mga bisita kita diri. We have si Karen Nibrada. Okay, mapod ni siya ni Talinda, ni Pastor Arn. Thank you, ma'am. And also, ari man diri ang hindi niya bisita, no, balikbayan ni ang family ni Manong JR Canastillo, tong kaupod sang ilang mga kabataan kag sang iya asawa kay nang Twinkle. So by the way, amo ni sa nang Twinkle ang result no sa aton nga pagpangamuyo sa iya. Salamat kay sa Ginoo kanami isang iya recovery. And also, ari man di mga utod ni nang Elni, si nang Mary Jane Ricaforte, kag si nang Jonah Salgado. So let's continue to pray with them no kay ti kabay sa Ginoo ang Ginoo sa gihapon maga-comfort sa ila. And pasalamat ta sa mga young professionals and young people sa aton nga decorations sining Sunday. Kag next Sunday ang ma-sponsor sa aton nga flower offerings kag sang decoration will be the group 1. And sa aton nga Sunday worship service, ang aton nga leader si Nong Junior, Orlando Facultad Junior, and then devotional si Manong Dan Suyod, aton scripture reading si Froilan Facultad, and opening prayer si Nong Roy Parpa, and closing prayer si Tonoel Hamindang. And for Wednesday prayer meeting, aton leader si Nong Michael Parpa, and ang aton nga speaker si Chayosing Josefina Ganza. And let's pray man sa District 2 nga Layman's Fellowship sa June 27 sa Isabela ni sila kabay nga mahimun-an ang ilang mga needs. And also ang host church man no sa pag-prepare dito. Let's also pray for our campus ministry. We need volunteers no kabay nga ang Ginoo gid ang magahikot sa tagsa-tagsa no nga mag-volunteer. Actually ang klase diri nang sa Catalino kag Tuesday sa Catalino and then Friday sa Pahilanga National High School. So basi mga may mga free time kamo kag may willing heart kamo sa pag-accept no sang invitation to be a volunteer. And then let's pray also for mga ministries karon sa hapon no kabay nga ang Ginoo sa gihapon maghatag sang favorable nga tsimpo para makalakat ang aton nga mga laymen ang UMISO kag ang CYAN together with the young people. And choir practice naton every Saturday. And then may arakita kantata that will be on December no. So ang practice would be every Sunday afternoon. So after lang siguro mga anong oras na mga 5. So ang maluyag mag-join sa kantata may practice Sunday afternoon. Then para sa aton nga prayer list, we have aton nga family of the week, family Patanii. And then aton worker dito sa Bukidnon ni si Pastor Nelson and El Magapulan. Nestor and El Magapulan sa Bukidnon. Please continue mag-pray sa ila kay mga tigulang na ni sila pero sa gihapon grabe ka init sa gihapon ang ilang pagpangalaga dito sa Ginoo. Also aton nga missionary si Pastor and Mrs. Earl Magdali. And also pray sa aton nga mga church friends and brethren nga masakit no nagaluya kay siya ikang sa gihapon. Let's pray for her sa gihapon ang strengthen siya sang Ginoo no kag i-pray ta nga si siya ikang ma-enjoy niya sa gihapon despite sa iyang nga situation nga hindi na Mayo no week nagasagawa ang ilawas pero sa gyapon kabay ma-enjoy niya ang presence ng Ginoo sa iya kabuhi. And after this service, please find someone to pray. So again, welcome and maayong agas tanan.
Isa aton nga closing hymn, kantaon naton ang O Zion Haste. Kag sa last stanza karon mag-aatindog kita palihog, no? Ready? Sing. O Zion haste, thy mission are fulfilling, to tell to all the world that God's is light, that healed world, the nations is not willing, one soul should perish, lost in shades of night. Publish the tidings, tidings of peace, tidings of Jesus, redemption and relief. Behold, now many thousands still are lying, bound in the dark, some prison house of sin, with none to tell them of the Savior's dying, or of the life He died for them to win. Publish the tidings, tidings of peace, tidings of Jesus, redemption and release. Proclaim to every people, tongue, and nation that God in whom they live and move is love. Tell how He stood to save His lost creation and died on earth that we might live above. Publish the tidings, tidings of peace, tidings of Jesus, redemption and release. Magatindog ka mapalihog. Give all thy son to bear the message glorious. Give all thy wealth to speed them on their way. Pour out thy soul for them in prayer victorious. All Zion haste to bring the brighter day. Publish the tidings, tidings of peace, tidings of Jesus, redemption and relief. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your presence sa tunga namon Ginoo siningaga. Salamat sa nahuman nga hilikoton. Thank you for this Sunday worship service. Rinara ikaw Ginoo nagpakigupod sa amon. Thank you for the fellowship, for the songs and praises. Thank you sa mga kamatuoran nga amon nabatian Ginoo. Labi kag labaw sa tanan, salamat sa mga pulong nga gindala sa imong alagad. Mga pulong Ginoo nga kabay magatanong sa amon tagsa katagipusoon. Lord God, equip us sang sini nga mga pulong sa amon tagsa ka offices, workplaces, schools, and even Ginoo sa amon neighborhood, sa amon komunidad. Kabay nga ma-share namon Ginoo not just your abounding grace, your love, but most especially, ang imo mga pulong Ginoo, nga nag-remind sa amon sang imo kayo, kag imo katutom sa amon tagsa-tagsa kakabuhi. Ginoo, i-bless ang kangay nakon nga mga amay sa sini imo iglesia. May we not just be good examples, but godly examples sa amon kabataan, sa amon pamilya, and even sa amon komunidad. Kabay nga, hindi lang kami mag-guard sa amon kaugalingon, kundi mag-guide man sa ila. Salamat Ginoo sa gyapon sang imo katutom sa amon. Gina-entrust namon Ginoo sa imo ang amon mga kauturan
nga hindi na mo nin kaupod, siningation, may mga sablag, may mga ginabatyag sa ila kaugalingon. Kabay ng imo pagauntayon, ang imo balaan na kamot sa tagsa-tagsa sa ila. Your healing power, Lord. Nga sa sunod ng mga pagtililipon, mangin kaupod sila namon. Lord, as we depart from this place, gina-entrust namon sa imo ang safety kag protection sang tagsa-tagsa sa amon. Bring us safely sa amon tagsa kapuluyan and keep us safe all throughout this coming week, Ginoo. Kabay ng imo grasya, kag bugay, manginyara, Ginoo sa amon. Initanan, ginatugyan namon, kag ginapasalamatan. Upod sa pagpangayo sang kapatawaran, sa amon mga sala, nga nahimo sa imo tubangan sa pulong, sa buhat, bisan pa sa pangunahuna. Initanan amon ginatugyan sa ngalan ni Kristo Jesus, nga amon manluluwas. Amen. For thine is the kingdom and the power